Creating new accounts after a ban is detected via shared devices, IP addresses, and payment methods. Grabe! Kaya pala ang dami kong nakikitang mga restricted multiple accounts, yung mga na-restrict din after nilang maban or ma-restrict kasi nadidetect pala ni TikTok. So hi, this is Mami Nance again. So palagi ako nagbibigay ng mga TikTok affiliate tips. Disclaimer lang, hindi po ako expert about this one. Pero eto yung na-search ko about sa trending issue ngayon kung bakit ang daming na-permanently restricted na mga account at nababan. So these are the reasons. The first one is posting low quality videos at misleading content. So pasok dito yung pagpo-post ng repetitive na content na merong iisang template lang yung ginagamit nila. For example, ang dami mong pinopost in just one day, tapos pare-parehas lang yung template. Walang pinagkaiba. For example, hindi mo dinidiscuss yung product, basta post ka lang ng post. So, pasok yan. Tapos, napa-stock ako sa mga account na permanently restricted. Tapos, yun yung ginagawa nila. Ang dami nilang multiple videos na ina-upload in just one day. Tapos, wala pang interval. Feeling ko, isa yan talaga sa nadedetect ni TikTok na pasok dito sa low quality videos. The second one, pasok dito yung mga exaggerated claims sa misleading content na ang dami nating mga claims na eto daw nakakagamot. So walang mga disclaimer or hindi talaga siya pasok sa description ng isang produkto. Halos 5 talaga yon. Eto talaga yung pinaka mas malala talaga dito guys kasi nadedetect na ni TikTok yung mga account na bagong gawa pa lamang. For example, na permanently restricted ka tapos gumawa ka ng bagong account tapos you're wondering bakit na permanently restricted ka na naman ulit. Kasi eto yun, nadedetect pala ni TikTok yung mga account natin gamit yung ating mga IP addresses, shared devices, at yung mga payment methods na ginagamit natin. So, ganito pala yun. Kapag gagawa tayo ng bagong account, make sure na yung pangalan ng isang account ay iba sa original account mo na permanently restricted. At yung payment methods na gagamitin mo, yung number ay iba dapat. Siguro, yun yung mga rason kung bakit ang daming permanently restricted ngayon. Disclaimer lang, ito ay base lamang sa na-search ko. If you have knowledge about this topic, about this issue, if you have knowledge about this topic, please feel free to comment para makatulong tayo sa iba.